Ang pangalan ng Black Forest sa Germany ay nagmula sa madilim at siksik na hitsura ng kagubatan, lalo na kapag tinitingnan mula sa malayo. Ang mga puno sa Black Forest, karamihan ay mga evergreen tulad ng mga fir at pine, ay bumubuo ng makapal na canopy na humaharang sa karamihan ng liwanag ng araw, na nagiging sanhi ng kagubatan na magmukhang anino, na halos itim, lalo na sa mga araw na maulap o kapag tinitingnan mula sa mas mataas na kabundukan na nakapalibot dito. Noong unang panahon bago ito naging setting ng mga fairy tale, ang Black Forest ay isang banal na lugar para sa mga sinaunang tao. Ayon sa mga archaeological na ebidensya, ang mga Celts ay nanirahan sa rehiyon mula pa noong mga 500 taon bago ang Kristo. Pinaniniwalaan na ang makapal na kabubatan ay tinitirhan ng mga espiritu at mga Diyos. Sa kultura ng mga Celts, ang kagubatan ay itinuturing na isang hangganan o liminal na lugar sa pagitan ng mundong pantao at ng supernatural, isang lugar kung saan ang mga hangganan ay malabo. Ang mga Romano, na nakakaalam sa mistisismo ng Black Forest, ay itinuturing itong isang nakakatakot na lugar. Nakita nila ang kagubatan bilang isang kuta ng mga tribong Germanic, na matindi ang paglaban sa pagsakop ng Roma. Ang mga Romano ay nagtayo ng mga kalsada sa paligid ng kagubatan, ngunit hindi pumasok ng malalim dito. Ang Black Forest ay kilala sa mga kamangha-manghang tanawin nito, tulad ng mga rolling na burol, malalalim na lambak, makakapal na kabubatan, at magagandang lawa. Isa itong sikat na destinasyon para sa mga outdoor na aktibidad tulad ng hiking, cycling, at skiing. Ang iba't ibang terrain, mula sa matataas na tuktok ng Feldberg hanggang sa tahimik na Titze Lake, ay nagbibigay ng mga tanawin na nag-akit ng mga mahilig sa kalikasan mula sa buong mundo. Ang mga maliit na bayan tulad ng Baiersbronn, Schiltach, at Gengenbach ay puno ng kasaysayan, na may mga bahay na kalahating kahoy at cobblestone na kalye na nagpapakita ng isang pakiramdam ng nakaraan. Ang rehiyon ay kilala rin sa mga tradisyonal na cuckoo clocks, na matagal nang ginagawa sa Black Forest. Ang masalimuot na paggawa ng mga orasan, at ang tradisyon ng paggawa ng orasan, ay ipinagdiriwang sa mga museo tulad ng Black Forest Open Air Museum at iba't ibang workshop ng cuckoo clock. Habang karamihan sa mga tao ay nakakaalam ng mga sikat na fairy tale ng Brothers Grimm, marami sa mga kwento ay may mga ugat mula sa sinaunang mga alamat. Isa sa mga pinakakilalang alamat ay ang Walges, o mga espiritu ng kagubatan, na sinasabing naninirahan sa kagubatan. Pinaniniwalaan na ang mga espiritu ay nagprotekta sa kagubatan mula sa pagpasok ng tao. Mayroon ding alamat ng Wild Man, isang nilalang na kalahating tao, kalahating hayop, na naglalakbay sa kailaliman ng kabubatan. Ang Wild Man ay parehong kinatatakutan at nirerespeto, at may mga kwento na nagsasabing siya ay maaaring magturo sa mga nawawalang manlalakbay kung sila ay lalapitan ng tama. Ang Black Forest ay tahanan din ng misteryosong Lorelei, isang sirenang katulad ng nilalang na umaakit sa mga mandaragat sa kanilang kapahamakan sa pamamagitan ng kanyang nakakaakit na tinig. Bagaman karaniwang naugnay sa Rhine River, may mga bersyon ng kwento na nagsasabi na ang Lorelei ay matatagpuan malapit sa Black Forest, na higit na nagpapalabo sa folklore ng rehiyon. Ang Black Forest ay matagal nang naugnay sa kalusugan at wellness, at kilala ito sa mga spa towns nito. Ang mga lungsod tulad ng Baden-Baden ay pinuntahan ng mga European nobility sa loob ng mga siglo dahil sa kanilang mga therapeutic na hot springs at mga marangyang wellness centers. Ang malinis na hangin, tahimik na kapaligiran, at natural na mga thermal bath ay nagbigay dito ng reputasyon bilang isang destinasyon para sa wellness. Sa buong Black Forest, may mga nayon na nawala na mula sa mga modernong mapa. Ang ilan ay inabandona dahil sa mga natural na sakuna, ang iba naman dahil sa sakit o pagkabagsak ng ekonomiya. Halimbawa, ang nayon ng Kahlenberg ay inabandona pagkatapos ng isang matinding salot noong ika-19 na siglo. Ang mga bakanting kalye at mga nabubulok na gusali sa mga ghost towns na ito ay nagsisilbing paalala ng nakaraan at nagpapalakas ng mga lokal na alamat tungkol sa mga lugar na pinaniniwalaang pinagmumultuhan o isinumpa. Ang Black Forest ay palaging may isang aura ng misteryo sa paligid nito dahil sa makakapal na kabubatan, mga liblib na nayon, at ang mga alamat na umusbong dito sa loob ng mga siglo. Ang kagubatan ay itinuturing noon bilang isang hindi pa nasusubukang, mapanganib na lugar na ikinakatakot dahil sa kalikasan nito at ang mga espiritu na pinaniniwalaang naninirahan dito. Hanggang ngayon, ang mga tao ay nag-uusap tungkol sa mga kakaibang pangyayari tulad ng mga misteryosong phantom lights, kilala bilang Waldlichtung, na mga kumikislap na orbs na minsan ay lumilitaw sa kabubatan sa gabi. Noong ika-20 siglo,
ang Black Forest ay naging setting para sa ilang mga hindi nalutas na krimen na nananatiling balot ng misteryo. Isa sa mga kasong iyon ay ang Hansard Murders, isang serye ng mga kakaibang pagkawala at pagpatay na nangyari noong dekada 50 sa katimugang bahagi ng kagubatan. Ang kakaibang likas ng mga krimen na ito, kasama ang kalikuan ng lugar, ay nag-iwan ng mga tanong kung may masama bang nangyayari. Mayroon ding mga bulong-bulungan tungkol sa mga smugglers at lihim na mga samahan na nag-operate sa kagubatan noong ikalawang digmaang pandaigdig. At may mga nagsasabi na may mga nakatagong bunker o yaman na nakabaon pa rin sa kailaliman ng kagubatan. Ang Black Forest ay may higit pa sa madilim nitong nakaraan at nakakatakot na mga alamat. Ito ay tahanan ng isang ekosistema ng mga bihirang halaman at hayop, ang ilan ay wala nang matatagpuan saan man sa mundo. Sa loob ng maraming siglo, pinayagan ng kalikuan ng rehiyon na magtagumpay ang mga natatanging uri ng mga hayop. Ang European wildcat, Eurasian Darinus, at iba't ibang uri ng mga kuwago at paniki ay nakakahanap ng kanlungan sa makakapal na kagubatan. Mayroon ding mga nakatagong kastilyo at sinaunang guho, tulad ng Hohenberg Castle at Schloss Ortenburg, na hindi lamang may kasaysayan, kundi nag-echo rin ng misteryosong espiritu ng Black Forest.